Inihayag ng Ibon Foundation na hindi umano ang Pilipinas ang pangunahing makikinabang sa planong Pax Silica na itatayo sa bansa dahil mas nakikita nilang higit na makikinabang dito ang mga dayuhang namumuhunan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi niya na hindi na isasabuhay ng kasalukuyang administrasyon ang tinatawag na Filipino First Policy dahil sa mga hakbang na nagbibigay umano ng mas malaking oportunidad sa mga dayuhang interes. Ayon kay Ginoong Africa, maaring magdulot ng benepisyo ang Pax Silica sa industriya ng teknolohiya, ngunit iginiit niya na kailangang tiyakin ng mga Pilipino ang pangunahing makikinabang sa naturang proyekto. Kabilang dito ang paglikha ng mas maraming trabaho, pagpapaunlad ng lokal na industriya at paglilipat ng kaalaman at teknolohiya sa mga kumpanyang Pilipino. Dagdag pa niya, dapat magkaroon ng pamahalaan ng malinaw na polisiya upang maprotektahan ang interes ng bansa at hindi lamang umasa sa pamumuhunan ng mga dayuhang kumpanya. Binigyang din pa niya na mahalagang suriin kung gaano kalaki ang magiging ambag ng proyekto sa ekonomiya ng Pilipinas at kung paano nito mapapalakas ang lokal na kakayahan sa halip na manatiling bahagi lamang ang bansa ng pandaigdigang supply chain. Iginiit ng Ibon Foundation na kailangang bigyang prioridad ang mga programang magpapalakas sa sariling industriya ng Pilipinas upang matiyak ng malalaking proyekto sa bansa ay tunay na magdudulot ng pakinabang sa mga Pilipino. Anya, marami ng dayuhang mamumuhunan ang kumita mula sa likas na yaman at lakas paggawa ng bansa, ngunit limitado umano ang naging pakinabang nito sa Pilipinas dahil hindi sapat na nabibigyang pansin ng pamahalaan ang sariling interes ng bansa at mas napapaboran ang kapakanan ng mga investors sa ilang kasunduan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Sunny Africa. Balik ang pandinig natin. Yung sinabi ni Pangulo Marcos tungkol sa Pax Silica, yung Pax Silica isang programa ng US sa ilalim ng kanyang America First Policy. So ang dinig pa natin, hindi Filipino First o Filipino First Policy, ang dinig pa natin, yung America First Policy ang papatupad ng administrasyon. So medyo may sabit doon. So ang kailangan sabihin ng gobyerno, gagawin namin lahat para bigyan ng suporta, proteksyon, hindi lang pagbayad ng buwis, yung mga Pilipino negosyante. Pero yun nga, kapansin-pansin sa amin, ang dami-daming binibigay na insentibo, libreng pagpapagamit ng lupa, mga duty-free imports, corporate income tax holidays. Grabe, ang daming bibigay na insentibo sa mga dayuhan na hindi binibigay sa mga Pilipino. So, anong kailangan bigay sa mga negosyante? Actually, bigay yung mga insentibong binibigay sa dayuhang negosyante, ibigay yan sa mga Pilipino negosyante. Napakahalaga yon para paunlarin yung lokal na negosyo at para maglikha ng dagdag na trabaho at pataisin ng sweldo.